Mga kinatawan lang ng mga ahensya ang dumalo sa paggunita sa ika-33 anibersaryo ng EDSA People Power. Nagbabala naman si dating Pangulong Noynoy Aquino sa tila panunumbalik daw ng batas militar. May report si Mariz Umali. Creation of the Veritas e-trading network. Puro kinatawa ng mga pinuno ng mga ahensyang dumalo sa ika-33 anibersaryo ng 1986 People Power Revolution. Sabi ni DILG Undersecretary Martin Dino, ang EDSA People Power naman, walang politika dapat dito eh. No politics, no colors, no religion. Hindi nakarating ang dapat sanay guest of honor na si dating Pangulong Fidel V. Ramos. Si Pangulong Duterte naman, hindi nakatakdang dumalo sa okasyon. Pero sa kanyang pahayag, sinabi ng Pangulo na mahigit 3 dekada nang nakararaan na ipakita raw ng mga Pilipino na pwedeng maisulat muli ang kasaysayan ng hindi gumagamit ng dahas. Nagbigay daan daw ang mapayapang revolusyon noong 1986 para muling makabangon ang Pilipinas mula sa magulo nitong nakaraan. Umaasa raw ang Pangulo na magsisilbing inspirasyon lalo na sa bagong henerasyon ang okasyong ginugunita ngayong araw para bigyang halaga ang kasarinlang nakamit sa EDSA. Sa kanyang talumpati naman sa bisperas ng People Power, ipinaliwanag muli ng Pangulo ang kanyang naging desisyon na payagang mailibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Ingon gani nga ito nga, kinsay pwedeng ilubong sa libingan ng mga bayani. Una, mga sundalo. Ikaduha, mga presidente sa Pilipinas. Period. Kaning mga yelo-yelo, maharag yelo kay natunaw na mong. May mga puna naman sa ilang issue si dating Pangulong Noynoy Aquino tulad ng anyay tila pagbabalik ng batas militar sa bansa. Hindi pa tapos ang laban. Alam natin na tila nagbabalik, no? Yung mga ugali at pamamaraan na ating pong nilabanan na nung panahon ng kadidiman ng batas militar. Si Vice President Leni Robredo sa pagdiriwang ng People Power Anniversary sa Naga City, dumalo. Sana ma-break lang yung misconception na yung EDSA ay mga dilawan. Dahil tingin ko pag ganito yung pagtingin natin, insulto ito sa napakaraming mga Pilipino na wala namang political affiliations noong 1986, na wala namang kulay na nagde-define sa kanila. February 22, 1986, 2 araw matapos ideklara ni dating Pangulong Marcos na siyang nanalo sa snap elections, inanunsyo ni Nooy AFP Vice Chief of Staff Fidel Ramos at Nooy Defense Secretary Juan Ponce Enrile ang pagtiwalag sa rehimeng Marcos. Agad naman nanawagan si Nooy Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin na suportahan ang mga nag-aaklas na sundalo. Sinundan ito ng panawagan ng katunggalino ni Marcos sa snap elections na si Cory Aquino. Dumagsa mga tao sa EDSA at ang ginawang pagpapakilos ni Nooy AFP Chief of Staff Abian Ver sa kanilang puwersa ay huli na. Gabi ng February 25, 1986, umalis ng bansang pamilya Marcos papuntang Amerika, nahudyat ng pagtatapos ng 20 taong pananatili sa pwesto ng diktador. Nakilala sa buong mundo ang pagkilos na ito bilang People Power Revolution. Mariz Umali, GMA News.